Pumalag ang palasyo sa mga batiko sa timing ng pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos. Para sa update, magbabalita si Maricel Halili live mula sa New York. Mase, ano ang update? Cheryl, mga bago mag-alas 3 ng hapon oras dito sa New York nang dumating nga si Pangulong Bongbong Marcos para dumalot sa isang pulong sa United Nations sa sentro sa mga kababaihan. Ang paliwanag sa atin ng Department of Foreign Affairs, isa talaga sa bibigyang punto dito ni Pangulong Bongbong Marcos ay ang kanyang pangangampanya para makuha ng Pilipinas ang non-permanent seat sa United Nations Security Council. Pagdating pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa New York, sinalubong agad siya ng kilos protesta mula sa iba't ibang grupo. Panawagan nila, tuldukan na ang korupsyon, proteksyonan ang Filipino workers sa abroad at iparating ang pangamba sa mga kababayan natin sa Middle East. May mga kumukwestiyon din sa timing ng pagbisita rito ni PBBM. Pero paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, ito ang tamang panahon na pumunta si PBBM sa New York at harapin ang United Nations. Kailangan kasing ikampanya mismo ng Pangulo na ibigay sa Pilipinas ang non-permanent seat sa UN Security Council. Pero tanong ni Senador Rodante Marcoleta, ano raw ba ang mapapala ng Pilipinas kung makakapwesto sa UN Security Council? Tugon ng palasyo, wala pong ibang pagkakataon kundi ito. Ito po ang kinakailangan, makipag-usap po at ipakita na ang Pangulo po mismo ay interesado po na ang Pilipinas ay mabigyan po ng non-permanent seat sa UN Security Council. Mas maganda po talaga ang Pangulo ang nagpapakita na interesado po tayo at kaya po natin na maging miyembro at kaya po natin na panindigan ang panawagan natin para sa pandaigdigang kapayapaan. per region ang botohan ng UNSC sa pagpili ng bansang bibigyan ng non-permanent seat mula 2027 hanggang 2028. Sabi ni Philippine Ambassador to America Babes Romualdez, importante ang posisyong ito na ikakampanya ni PBBM sa UN lalo't bukod sa Middle East conflict ay hindi pa rin natatapos ang issue sa West Philippine Sea. Mas magkakaboses kasi ang Pilipinas sa isyong pangseguridad kung mapapabilang tayo sa 10 bansang may non-permanent seat. Kalaban ng Pilipinas sa pwesto ang Kyrgyzstan. Obviously, because of what we face right now in the West Philippine Sea, having a seat at the Security Council is going to be a major impact for us, since, as we all know, United Nations is an important body, and it is the one that has decided on our arbitration award. Siyempo ang working visit ni PBBM ngayong lumulobo ang presyo ng petrolyo sa Pilipinas at hindi pa rin nare-repatriate ang OFW sa Middle East. Sabi ni Yuse Castro, mag-i-issue na ang DOE ng show cause order sa 54 gas stations na biglang nagtaas ng presyo ng petrolyo kahit na hindi pa dapat. Sa hirit naman ni Vice President Sara Duterte na bakit hindi makakuha ng eroplano ang gobyerno para maisalba ang mga OFW sa Middle East. Ito ang sagot sa kanya ng Malacanang. Siguro, diyan ang problema po sa mga hindi nag-aaral at hindi nag-iisip at hindi inaalam kung ano talaga ang programa ng gobyernong ito. Makapagsalita lamang para makakuha siguro ng mga views, pero hindi po ito naaayon sa realidad. Unang-una po, kapag ka po ang isang leader, dapat siya ay nagbibigay ng opinion, siya ay nagsasuggest, nagbibigay ng desisyon ayon sa katotohanan, ayon sa facts, ayon din sa mga sitwasyon at ayon sa mga kondisyon ng mga stakeholders. Hindi po ayon lamang sa iisang kaibigan. Dahil kung dyan po manggagaling ang iyong desisyon, malamang lumigwak ang buong Pilipinas kung puro kaibigan, puro chismis lang. Cheryl, pasado alas 12 na ng madaling araw ngayon dito sa New York. Simula nang dumating si Pangulong Marcos kaninang ang mag-aalas 3 ng hapon, puro private meetings lamang yung ginawa niya ngayon. Kabilang doon sa mga dumalo o dumating din dito sa New York sina First Lady Liza Marcos, nariyan din si Foreign Affairs Secretary Lorenzo. Ngayon, ang bukas, mag-aalas 11 ng umaga, oras dito sa New York, nakatakda ng humarap si Pangulong Marcos sa United Nations para naman i-address yung issues ng mga kababaihan. Meron din siyang schedule na i-meet yung ilang mga business groups para i-encourage naman na mamuhunan sa Pilipinas. Cheryl? Maraming salamat, Maricel Halili.